بسم الله الرحمن الرحيم. May magandang asal is kasama yan yung sinasabi natin na topic na idha ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kung mayroon mang dumating sa inyo na isang tinatawag na fasik na may dala siyang mga chismis or mga iba pang mga sinasabi, fatabayyanu is iklaro niyo muna doon sa mga taong kinaukulan or yung victim. Kaya sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka-highlight na andun yung mu'tamad, yung lil-i'timad. Kailangan ma-compare mo sa kapwa mo kung tunay yung sinasabi niya. Nang dahil doon, so ang pinaka-detalye dyan or yung malawak na explanation is marinig natin sa ating kapatid, Brother Buhay. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ustad Halim at sa lahat ng ating mga tagapakinig na mga Muslim ngayon at sa mga hindi pa Muslim ay magandang araw sa inyong lahat. Yun nga, mashallah, napakaganda ng ating tema, ang ating topic ngayon. Ito ay patungkol sa kabanata sa Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hujurat, no? Ito ay chapter 49 ng Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kung merong isang fasik na nagtungo sa inyo na nagdadala ng balita, yung fasik, isang makasalanan, isang sinungaling na nagtungo sa inyo na dala ang isang balita, fatabayyanu, ay kailangan ninyo itong linawin. O kaya, i-clarify ninyo ang mga bagay, ang tusibo qauman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Baka kayo ay makapanakit sa mga tao dahil sa kawalang kaalaman, at baka pagkatapos nito kayo ay magsisi sa inyong nagawa. Ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. So, Ustad, yung paggawa ng kwento, ito ay napakatinding epidemic. Okay? Ito ay endemic sa lahat ng mga tao ngayon. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng mga tagapakinig ngayon, pati mga hindi pa Muslim, tunay na ang paggawa ng kwento at ang pagkakalat nito ay isang bagay na napakadaling gawin. Sa isang buka lamang ng bibig ng mga taong walang pakundangan sa kanilang dila, ay madali itong kumalat. Ika nga nila, yung kasabihan na may pakpak ang balita. Napakadaling kumalat na mga balita. Ang pag-akusa sa sinuman, kaibigan o kaaway, kapatid o kapitbahay, ito ay isang bagay na napakadaling gawin dahil ito ay libre, walang bayad. Hindi na kailangan ng bayad. Hindi na kailangan ng pera na gawin ito. Ito ay libreng gawin. Ngunit, ang kapinsalaan nito ay maaring sumira ng samahan at pumutol ng mga ugnayan. At laganap ang mga duat, yung mga nagtatawag sa ganitong uri ng gawain. Gayunpaman, mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, ang ating relihiyon ay nagbigay sa atin ng panuntunan sa pangangasiwa ng salungatan, mga sumbong, chismis at balita. Kung papaano natin ito pakitunguhan. Yun nga, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga may paniniwala, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O kayong mga sumasampalataya, kung ang isang fasik, isang tao, ay nagtungo sa inyo na may dalang balita, ay linawin ninyo ito, baka kayo ay makapanakit sa mga tao dahil sa kawalang kaalaman, at baka pagkatapos nito kayo ay magsisi sa inyong nagawa. So mula sa talata na ito, mga kapatid, mga tagapakinig, at sa marami pang ayat ng banal na Quran, ay matututunan natin, no? We can learn yung mga alituntunin. We can derive yung rulings sa pagtanggap ng balita bago tayo magbigay ng hatol o kaya humusga dito. Yung ruling, ito ay una, malalaman natin na kailangan pala yung at
at-tathabbut fil akhbar. Ano yung at-tathabbut fil akhbar? Ang pagkumpirma sa balita. Kailangan natin ng bayan. Kumpirmahin natin at tiyakin ang mga bagay-bagay dahil ang pagdating ng kwento o sumbong sa inyo ay isang pagsubok mula kay Allah. Ito ay isang fitna. Subhanallah. Sino mang tao na dinalhan ng pagsubok ay tunay na siya ay pinadalhan ng isang fitna. Sino mang tao na pinadalhan ng kwento, ng balita, ng chismis, tunay na ang tao na ito ay sinubukan ng Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat natin na meron tayong pagkumpirma. Baka tayo ay magsisi sa huli. Kaya sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, sinabi niya, "Iyyakum wal fitan, fa in waqa'a al-lisani fiha mithlu waqa'a as-sayf." Mag-ingat sa fitna. Itong fitna. Dahil ang isang salita sa panahon ng fitna ay mas nakapipinsala pa kaysa sa espada. Kaya yung isang tao na pinadalahan ng fitna, pagsubok ng Allah, mag-ingat siya dito. Dahil yung isang salita, ikaw ay nagbigay ng hatol agad. Nagsalita ka kaagad. Pagkatapos na ikaw ay pinadala ng pagsubok, ito ay mas nakapipinsala pa kaysa sa espada. Ito ay sinabi ni Umar bin Khattab. Ano ba yung sababun nuzul? Yung dahilan kung bakit ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala yung aya na in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Okay, ang sababun nuzul nito, bakit ito ipinahayag? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpadala kay Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt sa Banu Al-Mustaliq. Pinadala niya si Al-Walid upang kolektahin ang zakah mula sa kanila. Nung ang balita dito ay dumating sa kanila, sila ay natuwa, yung Banu Mustaliq. At sila ay lumabas upang salubungin ang mensahero ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Nung makita at marinig ni Al-Walid na sila ay nagsilabasan upang salubungin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, upang salubungin siya, siya ay bumalik sa mensahero ni Allah at sinabi niya sa propeta, "Ya Rasulullah, in Bani Al-Mustaliq qad mana'u as-sadaqah." Ya Rasulullah, ayaw ibigay ng Banu Al-Mustaliq ang zakah, yung sadaqah. Yung tinutukoy na sadaqah ito, yung zakah. Ang mensahero ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang propeta, ay naggalit dahil dito. At habang siya ay nag-iisip na magsimula ng isang campaign laban sa kanila, ang delegasyon ay nagtungo sa kanya. Ang propeta Muhammad ay nag-isip na gusto niyang magsagawa ng isang campaign laban sa Banu Al-Mustaliq. Ngunit pumunta yung delegasyon sa kanya at sinabi, "Ya Rasulullah, inna huddithna anna rasulaka raja'a min nisfi at-tariq wa inna khashina an yakuna innama raddahu kitabun ja'ahu minka lighadabin ghadibatahu alaina wa inna na'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulih." Anong ibig sabihin? Ya Rasulullah, nung magtungo yung mga Banu Al-Mustaliq sa kanya, kami ay sinabihan na ang iyong envoy ay bumalik pagkatapos tumungo ng kalahati. Kalahati pa lang sa daanan ay bumalik na. At kami ay nangangamba na siya ay bumalik dahil siya ay nakatanggap ng mensahe mula sa iyo na nagsasabing ikaw ay galit sa amin. Kami ay nagpapakupkup kay Allah mula sa galit ng Allah at ng kanyang mensahero. Dahil dito ay ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang talata sa Suratul Hujurat na sinabi, "Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Kaya ito yung sababun nuzul. Dahil sa isang kwento na hindi verify ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya nilinaw kung ano ba ang nangyari, totoong nangyari. At siya ay naging one-sided. Dumating yung balita, hindi niya verify. Kaya kailangan na anumang balita ay huwag tayong maging one-sided. Dapat na i-verify natin. Pakinggan natin yung dalawang panig kung ano nga ba ang totoong nangyari. Okay? So, si Al-Hasan Al-Basri ay nagsabi, "Al-mu'minu," sinabi niya, "Al-mu'min man waqqaf hatta yatabayyan." Ang isang mu'min, ang isang tunay na mananampalataya sa Allah, ay pinapaliban ang kanyang hatol hanggang sa mapatunayan ang isang issue o bagay. Ipagpaliban natin yung ating paghatol, maliban na lamang kung napatunayan natin ng malinaw ang bagay na ito kung ano nga ba ang totoong nangyari. So dapat, pag may dumating na balita sa atin, as part of our good manners, as part of being believers, no? Tayo ay mga naniniwala kay Allah SWT, ay dapat meron tayong
at tathabbut fil akhbar. Paglilinaw sa balitang dumating. Yun ang pinakauna nating dapat gawin. Pangalawa, kailangan natin ng at-ta'anni. Ano itong ta'anni? Pagdadahan-dahan, deliberation. Pagdadahan-dahan. Magdahan-dahan tayo sa ating pasya. Dahil ang pag-akusa ay isang seryosong bagay. Kung ang pag-aakusa ay isang seryosong bagay, mas higit na seryosong bagay ang pagbibigay ng hatol. O kaya ang paghatol dito. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nakasulat sa Silsila as-Sahiha, hadith number 1795. At-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan. Ang pagdahan-dahan ay mula kay Allah at ang pagmamadali ay mula sa shaytan. Kaya huwag tayong magmadali sa ating pagbibigay ng hatol. Dapat tayo ay magdahan-dahan. At may kasabihan mula sa mga pantas, mga ulama, sinabi nila, قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع مستعجل الزلل. The one who deliberates may meet some of his needs, whilst the one who is hasty may sleep. Anong ibig sabihin nito? Siya na nagdadahan-dahan ay maaaring makasumpong sa iilan sa kanyang mga pangangailangan. Habang siya na nagmamadali ay maaaring matapilok. Okay? Kaya dapat na magdahan-dahan tayo. At sinabi din ni Umar bin Khattab patungkol sa isang qadi, patungkol sa isang hukom. Pag gusto mo talagang maghukom, ay tandaan natin yung sinabi ni Umar bin Khattab. Lian akhti'a fil afwi khairun li min an ukhti'a fil hukm. Sinabi ni Umar bin Khattab, ang magkamali ako sa aking pagpapatawad, sa aking pardon, ay mas mainam sa akin kaysa sa magkamali ako sa aking hatol. Subhanallah. Tandaan natin mga kapatid, mas mabuti pa sa isang tao na magkamali siya sa kaniyang pagpapatawad, na pinatawad niya ang isang nagkasala, kaysa sa magkamali siya sa kanyang paghatol sa isang nagkakasala. Kaya magdahan-dahan tayo. Huwag tayong agad na humusga sa mga tao dahil lang narinig natin yung isang bahagi ng kwento. O kaya dahil lang merong taong lumapit sa atin na nagsabi na ito ay isang kwento na nangyari. Magdahan-dahan tayo. Huwag tayong agad na maniwala. Kaya kailangan natin ang at-ta'anni. So, pangatlo, ay dapat pakinggan natin ang isang panig. Ang bawat panig. Hindi lang yung isang panig. Kundi pakinggan natin, inshallah, ang bawat panig. Tandaan natin, huwag na huwag tayong magbigay ng hatol. Maliban na lamang kung naibigay natin ang karapatan ng bawat panig, ng bawat isa. Ano yung karapatan ng bawat isa? Na sila ay ating mapakinggan. Kahit ang bagay ay obvious, kahit ang bagay ay malinaw, pagbigyan natin na makapagsalita ang bawat panig. Ito yung karapatan ng bawat isa. Paano ang isang tao ay manghuhusga sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa-tao, na hindi man lamang niya ito nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa kanyang sarili. Kaya dapat tayo makinig sa bawat panig. Kung ang isang tao ay gusto talagang humatol sa isang kaganapan o isyu, ay dapat niyang ipagpaliban ang kanyang paghatol. Maliban na lamang kung narinig na niya ang dalawang panig at nabigyan na ng pagkakataong makapagsalita. Kaya ito ang naging kamalian ni Propeta Dawud alayhis salam na nakasaad sa Quran sa Surah As-Sad, Surah As-Sad, verse 21 to 25. At tandaan natin na si Propeta Dawud alayhis salam, sinabi niya Allah Ta'ala, hal ataka naba'ul khasm idh tasawwaru al-mihrab idh dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ba'd fahkum baynana bil haqq wa la tushtit. Kami ay dalawang magkalaban, ya Propeta Dawud, na nakagawa ng kamalian sa isa't isa. Fahkum baynana bil haqq. Kaya hukman mo kami, hatulan mo kami sa pagitan namin ng may katotohanan, wala tushtit, at walang kinikilingan. Huwag kang maging one-sided. Okay? Wahdina ila sawa'i sirat. At gabayan mo kami sa tamang landas. Pinakinggan ni Propeta Dawud ang isang kasi dalawang magkaaway yun. Pinakinggan niya lamang yung isa. Nagsalita yung isa. Anong sabi niya? Inna hadha akhi. Katotohanan, ito ay aking kapatid. Pinakinggan ni Propeta Dawud yung sumbong. Lahu tis'u wa tis'una na'ja. At meron siyang 99 na mga sheep, mga babaeng sheep, babaeng tupa.
Okay, meron siyang 99 tupa, waliya najatu wahida, at meron lamang akong nag-iisang tupa. Gusto niyang kunin yung nag-iisang tupa ko at idagdag sa kanyang kawan ng tupa, 99 na mga tupa. Okay? Yun ang sumbong. Meron akong nag-iisang tupa, yung kapatid ko ay merong 99 na tupa. Gusto niya pang kunin yung nag-iisa kong tupa at idagdag sa kanya. Anong nangyari kay Propeta Dawud? Siya ay nagbigay agad ng kanyang hatol. Anong sinabi ni Propeta Dawud? Laqad dhalamaka. Okay? Nagawan ka ng dhulm. Sinabi niya, laqad dhalamaka bisuali na'jatika ila ni'aji. Tunay na ikaw ay nagawa ng dhulm ng iyong kapatid. Okay, sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong nag-iisang tupa at idinagdag niya sa kanyang kawan ng mga tupa. Okay, laqad dhalamaka bisuali na'jatika ila ni'aji wa inna kathira min al-khulata'i liyabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa qalilum ma hum. So, ano nangyari kay Dawud nung na-realize niya na ito pala ay isang pagsubok na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? Anong nangyari sa kanya? وَذَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. Na-realize niya na ito pala ay fitna. Siya ay sinubukan ng Allah. فَاسْتَغْفِرَ رَبَّهُ. Siya ay humingi ng kapatawaran sa kanyang Rabb, Panginoon. وَخَرَ الرَّاكِعَ وَأَنَابَ. At siya ay nag-alay ng ruko at panalangin sa Allah SWT. Siya ay humingi ng kapatawaran. Bakit? Nagkasala si Propeta Dawud a.s. sa kanyang agad na paghusga. Agad, one-sided siya. Napakinggan niya lang yung isang panig at siya ay agad na nagbigay ng kanyang paghusga. Kaya ito yung kamalian. Sabihin natin, kamalian ni Propeta Dawud na nakasulat sa Surah As-Sad, verse 21 hanggang 25. Kaya sa panahon ni Propeta Muhammad, maraming mga sumbong ang nangyayari sa kanya. Maraming mga kaganapan kung saan ang mga sahaba, radiyallahu anhum, ay nagsusumbong sa kanya. Isang araw, merong isang babae na lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay isinalasay ni Abi Sa'id radiyallahu an, ang hadith na ito. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu faqalat, Ya Rasulullah, inna zawji Safwan ibn Mu'attal yadribuni idha sallayt wa yufattiruni idha sumt wa la yusalli salat al-fajr hatta tatlu' ash-shams. Subhanallah. Ito ay napakalaking sumbong, napakaseryosong sumbong. Bakit? Isang babae ang lumapit kay Propeta Muhammad SAW at sinabi niya yung tatlong sumbong against sa kanyang asawa. Sinabi niya, Ya Rasulullah, tunay na ako ay asawa ni Safwan ibn Mu'attal. Ang kanyang unang sumbong, sinabi niya, Yadribuni idha sallayt. Ako ay kanyang pinapalo pag ako ay nagdarasal. Wa yufattiruni idha sum. Ako ay kanyang pinapakain habang ako ay nag-aayuno. Wala yusalli salat al-fajr hatta tatlu' ash-shams. At hindi siya nagdarasal ng salat al-fajr hanggang sa sumikat yung araw. Mga kapatid na mga Muslim, pag merong isang tao, babae, lalapit sa atin, sasabihin niya, Brad, ako ay pinapalo ng aking asawa pag ako ay nagsasala. Ano ang magiging opinion natin? Tayo na batbat ng pagkakamali ng mga tao, sasabihin natin, hiwalayan mo na yung asawa mo. Yung asawa may problema yan. Nagsala ka, nag-ibada ka sa Allah, tapos papaluin ka niya. Sasabihin na naman ng babae, wa yufattiruni idha sumt. At ako ay pinapaiftar niya, pinapakain niya ako pag ako'y nag-ayuno. Ayaw niya akong mag-ayuno. Anong sasabihin natin? Sabihin natin na, hiwalayan mo na yung asawa mo munafik. Astaghfirullah. At siya ay nagdarasal, Brad, na hindi ng Fajr. Hindi siya nagdarasal ng Fajr, maliban na sumikat na yung araw. Anong nangyari natin? Anong nangyari sa atin? Siguro tayo ay huhusga agad. Pero tignan natin, yung nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatawag niya si Safwan. Pinatawag niya yung asawa. Kaya sinabi ni Safwan, Ya Rasulullah, amma qawluha yadribuni idha sallayt, fa innaha taqra'u bi suratayn wa qad nahaytuha. Anong nangyari? Ya Rasulullah, pina-explain ni Propeta Muhammad si Safwan. Hindi siya agad naghusga. Sinabi ni Safwan, Ya Rasulullah, patungkol sa kanyang sinabi na yadribuni idha sallayt, pinapalo ko siya pag siya ay nagdarasal. Yun ay dahil nagdarasal siya ng binabasa niya yung tigdadalawang sura o kaya mahabang sura. Di ba may pangangailangan yung isang lalaki sa kanyang asawa? Napakatagal magdasal ng kanyang asawa, hindi na makapagsabar si Safwan ibn Mu'attal, kaya
Pinapalo niya. Anong sinabi ni Propeta Muhammad? Nung marinig niya ito, "Law kanat suratan wahidatan lakafatin nas." Ang isang sura, okay, maikling sura, ay sapat na sa mga tao. Huwag nating pahirapan yung mga tao. Sapat na yung isang sura at kahit maikling sura. Kaya ito yung isang kamalian ng ilan sa mga naglilid ng pagdarasal dahil napakahaba ng kanilang mga sura. Ang mga tao hindi na makapagsabat. Di ba? Kaya huwag nating pahirapan yung mga tao. At patungkol sa sinabi niya, "Ya Rasulullah, wa amma qawluha yufaktiruni," na siya ay pinapaiftar ko, "fa innaha tantaliku fatasum, wa ana rajulun syabun, fala asbir." Siya ay nag-aayuno ng mga sunna, hindi yung ayuno sa Ramadan, kundi yung ayuno ng mga sunna, na mga pag-aayuno, na hindi siya nagpapaalam sa akin. At ako ay isang rajulun syab, isang binata pa, yung bata pa yung edad. Fala asbirat, hindi ako makapag-sabar. Kaya anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, "La tasumu imra'atun illa biizni zawjiha." Hindi marapat na mag-ayuno ang isang babae maliban na lamang sa pahintulot ng kanyang asawang lalaki. Kaya yung mga babae, mag-aayuno sila ay dapat na may pahintulot sa kanilang asawa. At patungkol sa kanyang sinabi na, "Inni la usalli hatta tatlu'a ash-shams. Fa inna ahlu baitin qad 'ulifa lana dhak. La nakadu nastayqidu hatta tatlu'a ash-shams." So si Safwan ibn Mu'attal, siya ay kabilang sa mga taong kilala sa kanilang pagpapahaba yung tulog. Papapahaba yung tulog dahil sa kanilang trabaho na related sa mga tubig. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad, "Idistayqadta fasal." Kung ikaw ay gumising, ay magdasal ka. Kaya tingnan natin, mga magulang at mga kapatid, tayo ay mga Muslim. At sinasabi natin na tayo ay sumusunod sa pinakamamahal nating Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit tingnan natin kung gaano kalayo yung ating pamamaraan mula sa pamamaraan ng mga propeta. Tingnan natin kung paano natin pinakitunguhan ang mga sumbong o kaya yung mga rumors, yung mga kwento-kwento. Maging patas tayo at maging makatarungan dahil tunay na si Allah ay nagsabi, "Wa tuqsitu ilaihim, inna Allah yuhibbul muqsitin." Sila ay inyong pakitunguhan ng mabuti at makatarungan. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. At sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Inna Allah yuhibbul muqsitin." At kung kayo ay humatol kayo ng may hustisya sa pagitan nila. Tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. Humatol tayo ng makatarungan, mga kapatid. Huwag tayong padadala sa ating galit, sa ating emosyon, na hinahatulan natin yung mga tao dahil tayo ay galit. Subhanallah. Kaya merong isang hadith mula sa propeta, huwag kang magdesisyon pag ikaw ay galit. At huwag ka rin magdesisyon pag ikaw ay lubhang masaya. Kaya hindi kabilang sa pagiging patas at makatarungan ang pagbibigay ng hatol na hindi mo man lang tinawag ang inakusahan at hindi mo siya pinakinggan. Kaya, ittaqullah, matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, ang propeta at ang mga nauna sa atin ay naghahanap ng pamaraan upang ang mga tao ay hindi maparusahan. Mas ginusto nilang itago ang kasamaan at kasalanan ng mga pagsuway ng isang tao kaysa sa patawan sila ng kaparusahan. Tingnan natin yung nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad SAW. Ito ay hadith na sinalaysay ni Jabir bin Samura. Habang ako ay patungo sa Propeta SAW, nakita ko si Ma'iz bin Malik. Isang maikling lalaki na walang kasuotang nakatakip sa kanya. Siya ay sumaksilaban sa kanyang sarili ng 4 na beses na siya ay nakagawa ng zina. Kung saan ang mensahero ni Allah ay nagwika. Sumaksi si Ma'iz 4 na beses. Sa kanyang pagsaksi, sinabi ni Propeta Muhammad, sinabi niya, "Ya Rasulullah, ako ay nakagawa ng zina." Anong sagot sa kanya ng Propeta Muhammad? "Baka hinalikan mo lang siya." Siya ay muling sumaksi sa kanyang laban sa kanyang sarili. "Hindi, ako ay nakagawa ng zina." Ang mensahero ni Allah sallallahu ay nagwika, "Baka niyakap mo lang siya." Tingnan mo kung papaano ang Propeta Muhammad ay pilit niyang iniiwasan na siya ay humusga sa mga tao at ang mga tao ay maparusahan. Kaya sinabi ni Ma'iz, "Hindi, wallahi, ako ay nakagawa ng zina, kaya patawan mo ako ng kaparusahan." Kaya anong ginawa ng propeta? Tinanong niya ang mga tao, ang angkan ni Ma'iz patungkol sa kanyang state of mind, sa kanyang pag-iisip kung ito ba ay matino.
Sila ay nagsabi, yung mga taong tinanong ng propeta, wala kaming nalamang sakit niya, maliban na siya ay nakagawa ng isang bagay kung saan ay iniisip niya na hindi mawawala ang pasanin na ito, maliban na maipataw sa kanya ang kaparusahan, ang had. Ito ay nakasaad sa Sahih Muslim. So mga kapatid, ano na ang nangyari sa atin? Tayo ay nagsasabing tayo ay tagasunod ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero mas gusto pa nating maparusahan agad ang mga tao kaysa sa maghanap ng paraan upang sila ay mailigtas. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay naghanap ng paraan para makaiwas sa paghatol. Pero tayo ay naghahanap ng paraan para agad mabigyan ng hatol ang isang salarin. Kahit hindi pa natin ito natiyak at ang ating kaalaman patungkol dito sa pangyayaring ito ay limitado. Hindi ba natin tiyak yung bagay? Tapos tayo ay magbibigyan na ng hatol? Kaya sinabi ni Imam Shafi'i, sinabi niya, Ruwiya anna Abu Bakrin radiyallahu anhu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajula asaba haddan biistitari wa anna Umar radiyallahu anhu amarahu bih. Sinabi ni Imam Shafi'i, isinlaysay ni Abu Bakar radiyallahu anhu na sa panahon ng propeta, siya ay nag-utos na ang isang tao na nakagawa ng isang legal offense na itago ang kanyang ginawa. Subhanallah, imagine, si Abu Bakar ay nagsalaysay na sa panahon ng propeta ay nag-utos sa isang tao na nakagawa ng isang legal offense na itago ang kanyang kasalanan. Si Umar radiyallahu anhu ay nag-utos din ng ganun. Itago yung kasalanan. Tayo pa mismo ang naghahanap ng kasalanan sa mga tao. Tayo pa mismo ang naghahanap ng pamaraan para ang tao na ito ay maparusahan at lumabas ang kanyang kasalanan. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, tunay na mga sinauna sa atin ay naghahanap ng paraan para ma-excuse ang mga tao sa kaparusahan. Noong sinaunang panahon, ang mga hukom ay nag-uutos sa isang inakusahan na i-deny ang kanyang kasalanan upang makaiwas sa parusa. Imagine mo, Ustad, no? Ang mga hukom ay sila pa ang nag-uutos sa isang inakusahan na i-deny ang kanyang kasalanan upang makaiwas sa parusa. For example, an ata yaqulu kana man mada yu'ta bis-sariq fayaqulu asarakta qul la wala a'lamuhu illa samma Abu Bakr wa Umar. Ibig sabihin, yung mga nauna sa atin, yung mga salaf, ay dadalhan ng isang tao na inakusahan. For example, na magnanakaw. At sila ay magsasabi, asarakta qul la. Ikaw ba ay nagnakaw? Sabihin mo hindi. Subhanallah, ang mga hukom. Dadalhan sila ng magnanakaw. Sasabihin nila, sabihin mo hindi ka nagnakaw. Wala a'lamuhu illa samma Abu Bakr wa Umar. Wala akong kilalang gumagawa ng ganun maliban kay Abu Bakar at Umar. Ito ay nakasulat sa Musannaf Ibn Abi Shaybah. At ito ay sahih ayon kay Sheikh Albani. Si Abu Bakar gumagawa nito. Sinasabi niya na sabihin mo na hindi ka nagnakaw. Si Abu Bakar ay best friend ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang khalifa na sumunod sa kanya. At patungkol kay Abu Bakar, si Zubayr bin As-Salt ay nagulat. Narinig ko si Abu Bakar na nagsabi, "Law akhadtu shariban la ahbabtu an yasturahu Allah." Kung mahuli kong isang lasinggero, mas nanaisin kong takpan ni Allah ang kanyang kasalanan. "Walau akhadtu sariqan la ahbabtu an yasturahu Allah." At kung mahuli ko ang isang magnanakaw, mas nanaisin kong takpan ni Allah ang kanyang kasalanan. Okay? So, tinatakpan nila. Ano ang aral na makukuha mula dito, mga kapatid? Ang mga sinauna sa atin ay tinatakpan ang mga tao at mas gusto nilang takpan ito kaysa sa pumataw ng kaparusahan o kaya magbigay ng hatol sa mga tao. Kaya tayo ay maging makatarungan sa pangangasiwa ng mga balita at huwag tayong maniwala sa mga balitang dumating sa atin at huwag tayong mag-isip ng masama sa kapatid na inakusahan. Si Al-Bayhaqi ay nagsalaysay na sinabi ni Hamdun Al-Qasar, "Idha zalla akhun min ikhwanikum fatulubu lahu 70 udhran fa in lam taqbalhu qulubukum fa'lamu annal ma'iba anfusukum." Kung ang isang kapatid ay nakagawa ng pagkakamali, maghanap ka ng 70 excuses para sa kanya. Kung hindi ito matanggap ng iyong puso, pag hindi matanggap ng iyong puso ang mga excuses, alamin nyo na tunay na ang problema ay nasa sa inyong sarili.
Ito ay nakasulat sa Syu'ab al-Iman 10,436. Kaya pangalagaan at takpan natin ang ating kapatid dahil tunay na sino man ang tumakip sa kanyang kapatid ay tatakpan din ni Allah ang kanyang pagkakamali sa araw ng paghukom. Kaya mga alipin ni Allah, mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, alamin ninyo na sa pagitan ng inakusahan at nag-aakusa ay mas malapit sa kufur ang nag-aakusa kaysa sa inakusahan. Imagine mo, ikaw ay inakusahan. Yung nag-aakusa ay malapit sa kawalang pananampalataya, malapit siya sa kufur at shirk. Ito ay batay sa sinabi ni Propeta Muhammad SAW nung siya ay tinanong ni Hudhaifa, Ya Nabi Allah, o Propeta ni Allah, ayyuhuma awla bishirk? Al-marmiyu amir rami? O Propeta, sino sa dalawa ang mas malapit sa shirk? Ang inakusahan o ang nag-akusa? Anong sinabi ni Propeta Muhammad? Qala balir rami. Sinabi niya ang nag-aakusa. Ang nag-aakusa ang mas malapit sa shirk. Paano na lang ang nagbigay hatol ng walang kaalaman? Paano na lang yung humatol agad ng walang kaalaman? Mas masahol ang kanyang kasalanan. Mas masahol ang kanyang kasalanan dahil una, nagbigay siya ng hatol ng walang kaalaman. Kung tatandaan natin ang kwento ni Musa at Khidir, si Musa ay sumunod sa kanya kay Khidir, at si Khidir ay patuloy na gumagawa ng mga bagay na sa paningin ni Musa ay masama. At si Musa ay di makatiis at nagsasalita na ito ay mali. At sa huli ay napatunayan na ang intensyon ni Khidir ay mabuti. At na kahit ang kanyang mga ginawa ay parang mali, pero ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng mga tao. Ito ay nagpapatunay na may mga bagay na wala tayong kaalaman at huwag tayong mag-isip na alam natin. Kaya yung mga hukom, kung gusto talaga natin maghukom sa mga kapatid natin, ay tandaan natin na huwag tayong mabigay ng hatol na wala tayong kaalaman. Pangalawang kasalanan ng isang kapatid na humatol. Tinanggap niya ang balita na hindi niya nilinaw. Minsan, may isang taong dumating kay Umar bin Abdul Aziz at nagsumbong sa kanya patungkol sa isang tao. Si Umar ay nagsabi, kung iyong nanaisin, ay susuriin natin ang iyong isiniwalat. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung gayon kabilang ka sa mga taong tinutukoy sa aya na ito. Kung nagsisinungaling ang nagsumbong, kabilang siya sa aya na in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. At kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ikaw ay kabilang sa aya na ito, hammazim masya'im binamin. Na ikaw ay naglalakad sa kalupaan na nagkakalat ng mga kwento. Kaya't ang isang chismosong tao at mapanira ay walang kaligtasan. Totoo man o hindi ang kanyang sinasabi. Pangatlong kasalanan ng isang taong humatol, ang pagtanggap ng balita ay nangangahulugang pagsang-ayon niya sa gawaing paninira at pag-aproba dito. Isa ito sa dahilan, subhanallah, kung bakit ang ilan sa mga aimma ay nagbigay ng matinding babala at pangamba na sila ay gagawing hukom. Sila ay nangamba. Lubusan ang kanilang pagkatakot na sila ay gawing tagapaghukom sa mga tao. Kaya tingnan natin yung isinalaysay mula kay Rafi' an Umar bin Hubayra. Si Rafi' ay nagsalaysay na si Umar bin Hubayra da'ahu ay pinatawag siya upang siya italaga bilang isang hukom. At siya ay nagsabi. Sinabi ni Umar. Sinabi niya, ma yasurruni anni wulitul qada wa anna sawari masjidakum hadha li dhahban. Hindi ko nais, sinabi niya, hindi ko nais na italagang hukom. Kahit pa ang mga haligi ng masjid na ito ay gawing ginto para sa akin. Subhanallah. Kahit pa siya ay sahuran, kahit pa yung mga haligi ng masjid ay gawing ginto at ibabayad sa kanya, hindi niya ito tatanggapin. Pero tayo ngayon, ginagawa natin itong maghatol tayo ng mga tao libre. Kahit wag na tayong bayaran. Subhanallah. Kaya sinabi ni Fudail ibn Iyad, sinabi niya, إذا ولي الرجل القضاء فليجعل للقضاء يوما وللبكاء يوما. Ano ibig sabihin nito? Kung ang isang lalaki ay itinagang hukom, italaga niya ang isang araw sa paghatol at isang araw sa pag-iyak. Bakit? Dahil ang isang hukom ay malapit sa kamalian. Ang isang hukom ay malapit sa pagkakasala. Kaya yung kalahati ng kanyang araw ay italaga niya sa paghatol sa mga tao.
at ang kalahati ay sa pag-iyak. Si Abu Qilabah ay tumungo sa Egypt nung siya ay gustong italaga bilang hukom. Tumakas siya kung saan siya ay nakita ni Ayub at sinubukan siyang i-encourage na tanggapin ito. Si Ayub ay nagsabi bilang encouragement kay Abu Qilabah, sinabi niya, "Law thabata lanalta ajran aziman." Kung magagawa mo ito ng maayos, ay makakamtan mo ang napakalaking gantimpala. In-encourage siya ni Ayub. Anong sinabi ni Abu Qilabah? Siya ay nagsabi sa kanya, "Al-ghariqu fil bahr, ila mata yusbah." Ang isa na nalulunod sa dagat, gaano katagal siya makakalangoy? Subhanallah. Kaya yung pagiging hukom, yung paghatol sa mga tao, ito ay inahalintulad nila sa isang taong nalulunod sa dagat. Ang isang taong nalulunod sa dagat, mga kapatid, gaano siya makakatagal sa kanyang paglangoy? Ha? Gaano katagal siya makakalangoy? Subhanallah, ito ay napaka-seryosong bagay. Kaya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man waliyal qada aw ja'ala qadiyan faqad dhubiha bighairi sikkin." Okay? Sino mang itinlaga bilang hukom o kaya ginawang tagapaghatol ay inihaw na walang kutsilyo. Subhanallah. Imagine natin, tignan natin ito. Sino man ang itinalaga bilang hukom o kaya ginawang tagapaghatol sa mga tao ay inihaw na walang kutsilyo. Ang hadith na ito ay sahih according kay Sheikh Al-Albani. Kaya si Allah ay nagbabala sa mga taong gusto talagang humatol. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? "Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist." At kung kayo ay humatol kayo ng may hustisya sa pagitan nila. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. Kung yaong mga matatalino ay umiiwas sa gawain na ito, kahit pa na sila ay sinasahuran para lang humatol sa mga tao, dahil sa ito ay delikado at malapit sa pagkakamali, tayo naman ay gumagawa nito kahit pa ito ay libre. Kaya tayong lahat ay dapat na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, iwasan natin ang madali ang paghatol sa mga tao. At kung maari, kung ito ay hindi, wala tayong concern dito, ay huwag tayong humatol sa mga tao. Mas mabuti pang magkamali tayo sa ating pagpapatawad. Gaya ng sinabi ni Omar, kaysa sa magkamali tayo sa ating paghatol sa mga tao. Iwasan natin na maging judgmental. A'udhu billah, ito ay napakalaking kasalanan. Ito ay napakalaking kasalanan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, kung meron kayong mga katanungan, ay i-text nyo lamang po sa ating number 0975-402-1502. Ulitin natin, 0975-402-1502. Maraming salamat sa inyong pagpapasensya, sa inyong pakikinig. Ibabalik natin yung ating mikropono sa ating ustad, si Ustad Halim. Okay mga kapatid, napakalinaw yung binigay ng ating mahal na kapatid sa kanyang great ideas doon sa topic natin. Ma-share din natin yung isang kwento para sa additional doon sa highlight ng kanyang binanggit. Yung kisa to na Ba'ul Hudhud. Nang isang araw, nabanggit sa Suratul Namal na nangyari noong si Nabiullah Sulaiman, si Propeta Solomon ay magsagawa ng isang shoe magparada sila kasama yung